ang inyong istasyong masayang kasama. Kami po ang inyong 90.3 Energy FM. Paggawa mong sabihing radyo, sabihin mo Energy, masamsamit. First hour pa rin po ng programang Coffee Break. Magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga tagapakinig at ang mga minamahal nating mga kapangga. At kahapon nga po, isang malungkot na balita ang atin pong nakuha at napaalam sa atin. It was verified from a very reliable source na atin pong isa ho sa siyempre miyembro na rin ho ng family nila ang ating napakabait at napakasipag na kapanggang si Gypsy. We were able to confirm that from her or from him rather, na talaga nga pong ang atin pong former five-termer speaker Manong Joe De Venecia ay Honorable Jose Claveria De Venecia Jr. ay pumanaw na nga po, mga kaibigan. Ang even the House of Representatives ay nakisa ho sa buong bansa, the nation, in mourning of the passing of the former Speaker Jose De Venecia Jr. Sabi nga nila mga kaibigan, statesman whose vision helped shape modern Philippines. Democracy and whose leadership left an enduring imprint. Hindi ho matatawaran sa institusyon na minsan niya pong inilid o pinangunahan, mga kaibigan. Indeed, ang atin pong former speaker, si Honorable Jose Claveria De Venecia Jr. ay nagbigay po at nagmarka ang kanyang serbisyo ng may kasamang katalinuhan, katapangan at hindi maipagkakailang debosyon o pagmamahal sa bawat mamayang Pilipino. Nagluluksa nga po ang buong bansa sa pagpanaw ni dating Speaker Joe De Venecia, mga kaibigan, na isa hong kilalang statesman. Honorable Jose De Venecia Jr. ay dati pong five-termer to, no? Five-time former House Speaker. Kung para lang ho sa inyo pong kalinawan, kung anong taon, anong Congress po yan, this is during 9th Congress, 10th Congress, 12th Congress, 13th Congress, at 14th Congresses. Siya po ay pumanaw kahapon, February 10, 2026, sa edad na pong 89. Ang ating speaker or Manong Joe ay tubong Dagupan City. Ang tunay ngang pagkamatay ni Speaker De Venecia ay nagmarka pagkatapos ng isang panahon ng politika dito sa bansa. Isang buhay na nakatuon sa pagkakaisa, sa kapayapaan, serbisyong publiko na tumulong sa paghubog ng parehong pambansang pamamahala at pandaigdigang dialogo. Dahil yan po ang kahusayan ng ating Speaker Joe, mga kaibigan. Ipinanganak po ang ating Manong Joe De Venecia noong December 26, 1936 sa Dagupan. Ang mahusay at makulay na karera ni Manong Joe sa pampublikong buhay ay tumagal ng higit 4 na dekada. Nagsilbi po siya ng 7 termino sa pulungan ng kinatawan, 5 sa kanya bilang speaker. Ginawa siyang pinakamatagal na naglingkod sa speakership sa Kongreso pagkatapos nga po, mga kaibigan. At pinangunahan nito ang Kamara sa panahon ng mahalagang panahon ng demokratikong panunumbalik at ganun na rin po sa paglago nito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Kamara, mga kapangga, ay naging isang forum para sa consensus building at reforma. Kilala bilang JDB o Speaker Joe, ang atin pong Manong Joe. Siya ho ang arkitekto ng Rainbow Coalition, isang groundbreaking na alyansa na pinag-isa ang magkakaibang partido o pinagkakaisa ang magkakaibang partidong pampolitika sa likod ng iisang pananaw ng reforma, ng katatagan at ang inklusibong pamamahala. Tumulong din ang koalisyon, mga kaibigan, na maipasa ang mga pangunahing hakbang sa pambatasan na sumusuporta sa pag-unlad ho ng ating ekonomiya. Nagpalakas sa mga demokratikong institusyon sa panahon po ng post-martial law. Si Manong Joe, si Speaker Joe De Venecia, ay isa ring pangunahing mayakda at kampiyon na mga landmark na batas na humubog po sa pambansang kaunlaran. Kabilang po dito, mga kapangga, ang Dollar Remittance Program, Basis Conversion and Development Act, Build, Operate, Transfer Law, Philippine Economic Zone Act,
at ang New Central Bank Act. Mga reformang nagbabago sa ekonomiya, nagpasigla ng milyong-milyong pamilyang Pilipino kabilang po ang manggagawa maging ho sa ibang bansa. Isang walang pagod na tagapapayapa. Yan, itinuloy niya ang dialogo kahit mahirap at hindi popular ang mga pagsisikap sa kapayapaan. Siya po ay nag-ambag ng makasaysayang kasunduan ng RAM, AFP, YOU noong 1995. Maging sa Moro National Liberation Front noong 1996. Ang kanyang pananaw ay lumampas sa pambansang hangganan. Isang pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Ipinagtatanggol niya ang international at na cooperation at interfaith dialogue. Nagtatago at nag-aalaga ng mga institusyon tulad ng International Conference of Asian Political Parties, Asian Parliamentary Assembly, International Association of Parliamentarians for Peace at Asian Peace and Reconciliation Council. Sa pamamagitan po ng mga hakbang na ito, gayon din po ang interfaith dialogue efforts sa United Nations. Tumulong din siyang itaas ang kolektibong boses ng Asya at ilagay ang Pilipinas sa sentro, mga kapangga, ng pandaigdigang pag-uusap ng kapayapaan at diplomasya. Alright. Naalala siya sa mga kasamahan ng pinuno na iba't ibang larangan ng politika bilang isang taong may malalim na sangkatauhan ng mga optimismo na pakikiramay at pangako pagkakaisa at pagkakahitino yung mga partisan. Ang kanyang matatag na paniniwala na ang pagkakaiba-iba ay isang lakas ay nakakatulong po sa pagpapagaling ng dibisyon at pagpapaunlad ng kooperasyong kapwa sa loob at labas ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi po ng pamilyang de Venecia, inihayag nila ang kanyang pagpanaw ng may mabigat po sa kanilang puso at damdamin na inaalala niya bilang isang minamahal na asawa, ama, lolo, patriarch, na nagtatalaga sa higit na 6 na dekada sa serbisyo publiko bilang isang mamamahayag, diplomat, negosyante, mambabatas at pandaigdigang tagapagtaguyod para ho sa kapayapaan. Nagpapasalamat po mga kaibigan habang nagluluksa po tayo sa kanyang pagpanaw, nagpapasalamat naman po ang isang buhay na tumutulong sa paghubog ng Republika ng Pilipinas at para sa isang pamana na nagtatagal sa ating batas, sa ating pong mga institusyon, sa ating pong patuloy na paghahangad ng kapayapaan. Ito po ay ayon po sa pamilya de Venecia. Naiwan po ng ating pong Manong Jo ang kanyang butihing may bahay sa Pangasinan 4th District. Walang iba kundi po si Manay Gina de Venecia, ang kanilang mga anak na sina Vivian, itong si Dennis Garcia, Joey at Karen de Venecia, Sandra at Mark Hanner, Leslie Norton, Carissa at Jojo Evangelista, Philip Cruz, ang kanilang anak na si dating Representative Christopher de Venecia at ang alaala ng kanilang yumaong anak na si Casey de Venecia, kasama ang mga apo at kamag-anak na nagdadala sa kanyang pamana ng serbisyo. Sa isang pagdiriwang po ng kaarawan, kumakailan lamang po, naisip po ni Manay Gina de Venecia ang buhay na pinagsasaluhan nila na inaalala niya kung paano 3 araw pagkatapos ang kanilang unang pagkikita noong 1983. Pinadalhan ni Manong Jo ang isang palumpon ng pulang rosas na may nakasulat na sa bawat oras, kinaroroonan, kinukoronahan kita bilang impress ng aking puso. Empress ng aking puso at soberano ng aking domain. Napakalalim po ng mensahe na yan ni Manong Jo para kay Manang Gina, no? Pinahalagan niya ang salitang iyon at ang pangako ng mga ito na pinararangalan niya bilang ang pinakamahusay, pinakamaunawain at mapagmahal na asawa. Naalala rin niya ang kanyang hamak na simula noong siya ay lumaki dito sa Dagupan, nagising sa huni ng mga ibon, nakasakay sa kalabaw sa parang at namumuhay ng simple, masaya at mapayapa. Ang mga karanasang humubog sa karakter ng magiging isang pinuno niya. Yan po mga kaibigan, at bilang karagdagan po sa mga kababayan natin sa nag-aabang po kung saan nga po ba at kailan po ang viewing ng atin pong Manong Jo de Venecia. Ito po yung nakuha ko rin po mula kay Gypsy, no? So ito po yung schedule of wake and memorial services in honor of former Speaker
Jose C. De Venecia Jr. February 11, ngayon po mga kaibigan hanggang February 13, 2026, Wednesday hanggang Friday po, 1:00 hanggang 10:00 ng gabi. Meron pong Holy Mass sa Chapels 9 and 10 sa may Heritage Memorial Park sa may Taguig City po mga kakapangga. Para mayroon ho kayong impormasyon ukol po sa wake and memorial services ni Manong Jo. February 14 to 15, 2026, Saturday and Sunday, dadalhin ho yan dito sa Dagupan. Ulitin ko po, February 14 hanggang 15 sa Simbahan ng Bato. Simbahan ng Bato sa may Annunciation of the Lord Parish, Bonuan Geset, Dagupan City. Again, ulitin ko, Tatang Tanagagimira, February 14 hanggang 15. Saturday hanggang Sunday, Wadjaed, Pangasinan, Wadjaed, Dagupan. So, labi ng former Speaker Joe De Venecia. Okay, sa February 16 naman po sa Lunes, naku, dadalhin na naman ho yan sa Manila. Dadalhin ho yan sa Batasang Pambansa sa may Quezon City. Sa darating naman pong Martes, February 17, meron pa rin pong mula sa Chapel 9 and 10, Heritage Memorial Park, Taguig City ulit. At sa February 18, ito na po yung huling hantungan, okay? Siya po ay dadalhin po sa libingan ng mga bayani. Okay, February 18, 2026. Diyan po dadalhin po at ililibing ang ating pong Manong Jo De Venecia sa may libingan ng mga bayani. Naway, nabigyan ho namin kayo ng update ukol sa ating pong Manong Jo De Venecia para madali, alam mo, nagpapasalamat tayo kay Manong Jo. Ang dami hong mga improvement at talaga naman pong progress na maipapakita natin dito sa Pangasinan and even lalong-lalo nandito sa Dagupan City. Itong palang pong sabi nga nila, one day, sabi niya, magkakaroon tayo ng bypass road dito. At yan na nga po, nangyari na nga po yung old and new De Venecia Road dito sa may Dagupan. Kung napapansin yun po, yan ho yung pinakamabilis na access going to Bunuan, papunta ho dito sa may Lucaw, at shortcut na rin papunta sa may new De Venecia Road. Ito sa may old De Venecia Road, Calasiao, mga kapangga. Yan po, isa ho yan sa mga proyekto ng atin pong napakabait at statesman, sabi nga nila mga kapangga, tinaguring statesman ng Dagupan City, Honorable Jose Claveria De Venecia Jr., ang ating 5-time former House Speaker. Wala pa rin po sa pamunuan ng Energy FM Dagupan at sa lahat po ng nagmamahal ng sa ating Manong Jo De Venecia, our prayers at condolence po sa pamilya De Venecia. Alas 10:03 in the morning. Magbabalik pa po tayo sa ilan pang mga enhancers dito lang po sa inyong 90.3 Energy FM.